So, ayun na nga. Ngayon ay aking i-present ang aming race tracker app na binild namin ng mga classmate. Una ay ating bubuksan yung race participant kit na kung saan nandun yung mga logic ng ating app. At aking iisa-isahin kung ano nga ba yung gamit ng mga ito. So, sasabihin ko na lang line by line ayon sa aking makakaya. So, itong unang line na ito, package com example, ito yung nagde-define kung nasa ang folder ba yung file na ito. At ito naman is yung mga libraries para sa ating app. Meron tayong mutable para sa ating pag-reset ng value, then setting value, tapos yung pag-delay para hindi magsabay-sabay, then random para random na kung sino yung mauna, yung hindi siya nakaset kung alin yung palaging mauuna, parang ganoon. Then meron tayong class participants na kung saan dito natin nilalagay yung mga parameter tulad ng pangalan, max progress. Ito is yung mga parameter na kung saan yun yung nakikita natin sa UI ng ating app. Dito. Ito yung sa max progress sa 100%. Then, yung progress delay, itong parameter na ito is yung delay nya. Yung 500L, ibig sabihin, hindi ko rin alam to, 500, basta 500L. Then, yung private bar, yung progress increment kung saan nagdadagdag ng paisa-isa yung progress nito. Then, yung private bar initial progress naman is ito yung kapag hindi pa naka-start, yung 0. Ito yung example, naka-0 pa lang siya. Ito yun sa initial progress. Then, naglagay pala tayo dito ng initialize init class. Tapos meron siyang function na require. Tapos nilagyan natin ng parameter na max progress. Kung yung max progress is equals to 0 daw, at ito max progress must be 0, yun yung sabi. Tapos required din daw na mag-a-add siya ng 1 kapag nag-start na. Then meron din tayong bar current progress by mutable of state.
ito yung inano natin kanina, yung in-import natin na library para hindi siya mag-error. Then siya yung nag-hold ng initial progress. Then meron din tayong may nilagay din tayong suspend function run. Ito yung nagso-suspend para hindi siya tuloy-tuloy. Ito ay nagdi-delay randomly mula sa 100 hanggang sa 500 millisecond. Then sa current progress is nag-i-increment siya ayon sa kanyang progress. Then naglagay din kami ng function na reset para kapag natapos na yung laro at may nanalo na, pwedeng i-reset tapos magsisimula na naman tayo ulit. Then meron din tayong race participant progress factor float, tapos get function, siya yung nag-get ng current progress, tapos dinidivide niya sa max progress. Yan, ginagawa niyang decimal. Dako naman tayo sa race tracker app na kung saan ito yung nakikita natin sa UI ito nakikita natin. Bali dito dito is nag-import lang tayo nag-import tayo ng mga kakailanganin na mga libraries. Ito po yung mga libraries. Then nag-declare tayo ng composable, which is siya yung nagde-determine kung para saan ba o para sa UI ba itong code na ito or para sa logic. Bali ito po naglagay po tayo ng function na race tracker app, tapos naglagay din tayo ng mga variable, tapos naglagay tayo ng remember. Bali ito nga palang mga variable na ito is ito po, dyan mga classmate ko. Bali 4 lang yung nilagay ko dito, kaya 4 lang din yung makikita dito sa UI. Then nag-declare tayo ng race, yung progress nya, tapos meron tayong condition na kung saan kung yung laro is race in progress, magla-launch yung mga player, gagalaw sila. Ito, mag-i-start na yung laro. Kapag pinindot yung button na start, matri-trigger itong ito, kaya gagalaw yung mga players. Ito, ibig sabihin pala nito is kapag pinindot ito, matri-trigger ito
pupunta siya dito. Tapos tatanungin niya kung is running ba. Then kung nagra-run siya, tapos ito naman sa composable private function tracker screen, ito rin siya. Ito pong nakikita natin, ito po yung related po para po gumana ang ating app. Then meron siyang column, horizontal, then yung text, which is ito po, run array string, headline small, then padding. Bali ito nga pala po, itong icon is ito po siya sa my drawable.me. Bali ito po is kinol ko lang po, nasa drawable po siya. Bali nandito po siya sa drawable. Ito po, yan. Then yung status indicator, so yung status indicator is ito po yung mga percentage, at yun, indicator yun yung mga status kung ilang percent na. Then race control, sabi niya is running is equal to is running or run state change. Ito pala is boolean siya. Kung is running pa daw, tuloy-tuloy po na magra-run yung mga players. Tapos kung tapos na daw is tatanungin niya kung i-reset mo daw. Bali ito po siya, on reset. Ito po yung kapag ni-reset mo po to, pinindot mo tong reset, ito po yung matitrigger. I-reset niya po yung progress, gagawin niyang 0. Next naman tayo, yung private fund status indicator. Ito pala ay yung mga parameter. Then progress animation, ito po, pag click mo, ito po yung gumagalaw na progress bar. Yan po yung tinatawag na animation, progress animation level. Then tayo dito sa may linear progress indicator. Bali ito pong linear progress indicator is ito po siya, itong line na ito. Tapos yung mga icon, yung icon na ito is parehas lang sa icon na ito. Kung papansinin po natin is magkaparehas lang yung pangalan nila dito sa kanina. Sana, basta parehas lang sila.
Then yun, ito yung text na ito is ito. Then i-preview nya kung is show background is true. Then kung true, i-trigger nya yung race tracker app preview. Ito. Bale, yun lang po. Diyan na po nagtatapos ang ating video. Thank you.